Basura. Isang hamak na waitress na pinulot ko lang sa kalsada. Iyan ang huling mga salitang dumurog sa puso ni Daisy bago siya itinulak at ipinahiya ng sariling kasintahan sa harap ng maraming tao. Hindi niya alam, sa sulok ng madilim na restaurant, isang pares ng mga mata ang nakasaksi sa kanyang pagkadurog. Mga matang hindi lamang puno ng awa, kundi ng isang pangakong babaguhin ang kanyang tadhana. Magsisimula na ang pag-ikot ng gulong ng hustisya. Huwag kang umarte na parang biktima, Daisy. Isang hamak na waitress ka lang na pinulot ko sa basura at doon ka rin babalik. Ang mga salitang ito mula kay Mark ay tila mga punyal na humiwa sa katinoan ni Daisy. Mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na hagupit. Sa gitna ng nagkikislapang mga ilaw ng mamahaling restaurant kung saan siya nagtatrabaho, tila huminto ang mundo para sa kanya. Ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buong pagkatao, ang lalaking pinagtrabahuhan niya ng husto sa loob ng maraming buwan, ay siya ring taong dudurog sa kanyang dangal sa harap ng maraming tao. Dahan-dahang nanginig ang mga kamay ni Daisy habang hawak ang isang maliit na supot na naglalaman ng isang relo. Buwan-buwan niyang pinag-ipunan ang bawat sentimo mula sa kanyang mga tips. Tinitiis ang gutom at puyat para lamang maipakita kay Mark kung gaano ito kahalaga sa kanya sa araw ng kanilang anibersaryo. Ngunit ngayon, ang regalong iyon ay tila naging isang mabigat na pasanin, isang simbolo ng kanyang pagkakamali at bulag na pag-ibig. Ang bawat segundo ng pag-iipon ay nauwi lamang sa isang sandali ng sukdulang kahihiyan. Dali, lumuhod ka at humingi ng tawad kay Sir Mark. Nakakahiya ka sa mga customer, Daisy. You are making a scene. Ang matinis na boses ni Manager Brenda ay lalong nagpadilim sa kanyang paligid. Sa halip na protektahan ng kanyang tauhan mula sa pang-aabuso, mas pinili ng matandang babae na kumampi sa lantarang kalupitan ni Mark para lamang sa pera at prestihiyo ng kanilang establishmento. Ang bawat salita ni Brenda ay tila dagdag na bigat, na pilit na nagpapaluhod sa kanyang mga tuhod. Isang utos na sumusubok sa huling hibla ng kanyang natitirang dignidad. Naramdaman ni Daisy ang init ng mga luha na pilit niyang pinipigilan sa kanyang mga mata. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat hininga ay tila isang pakikibaka laban sa bumabara niyang emosyon. Tumingala siya at nakita ang mapanuyang ngiti ni Mark, ang lalaking minahal niya, at ang galit na mukha ni Brenda. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang sukdulang pag-iisa sa gitna ng karamihan. Tila ba ang lahat ng tao sa loob ng restaurant ay nagmamasid lamang, walang pakialam sa kanyang pagkadurog. Tila ba ang kanyang pagdurusa ay isa lamang panoorin para sa kanila. Sa kabila ng pangungutya ng dalawa, natiling nakatitig si Daisy sa bitak-bitak na sahig. Doon, dahan-dahang gumulong ang supot na naglalaman ng kanyang pinaghirapang regalo. Sa isang iglap, marahas na inapakan ni Mark ang maliit na kahon. Naramdaman ni Daisy ang pagguho ng kanyang puso, kasabay ng pagkadurog ng bubog ng mamahaling relo sa ilalim ng sapatos ng lalaki. Ang tunog ng pagkawasak ng kristal ay tila umalingaw-ngaw sa kanyang buong pagkatao. Isang malupit na paalala na ang lahat ng kanyang sakripisyo ay walang halaga para sa taong ito. I'm doing this because I care about you, Daisy. Wika ni Mark sa isang tonong puno ng mapagkunwaring malasakit na lalong nagpapatindi sa hapdi. Kailangan mong matutunan ang lugar mo. Look at you. You're just a waitress. Isang hamak na tagapagsilbi. Hindi mo ba nakikita? I am the only one who can tolerate someone like you. Kaya huwag kang magpapakita ng ganyang mukha sa akin dahil utang mo sa akin ang lahat ng meron ka ngayon. Humakbang palapit si Brenda at tinulak ng bahagya ang balikat ni Daisy. Ano ba? Bingi ka ba? Sabi ko, humingi ka ng tawad. You are wasting our customers' time. Kung hindi ka susunod, don't bother coming back here tomorrow. Maraming iba dyan na handang makuha ang trabaho mo sa isang pitik ko lang. Ang bawat salita ni Brenda ay tila isang hatol ng kamatayan
para sa kabuhayan ni Daisy. Ang tanging paraan niya upang matustusan ang gamot ng kanyang may sakit na ina. Sa gitna ng kanyang pagkakaipit sa pagitan ng pag-ibig na nananakit at trabahong nanamantala, isang malalim at malamig na tinig ang bumasag sa tensyon mula sa madilim na sulok ng silid. Sapat na ang narinig ko. Ang lahat ay napalingon sa direksyon ng boses. Isang lalaki na nakasuot ng simpleng itim na coat, ngunit may aurang tila nagpapayuko sa paligid, ang dahan-dahang tumayo. Si William. Ang kanyang bawat hakbang patungo sa kanila ay may bigat na tila nagpapatahimik maging sa hangin sa loob ng restaurant. Ang kanyang mga mata ay nakapokus lamang kay Daisy na sa sandaling iyon ay tila isang basang sisiw na nanginginig sa takot at pait. Tumigil si William sa harap ni Mark. Ang kanyang taas ay nagbibigay ng isang aninong tumatabon sa hambog na lalaki. Hindi ko alam na ang mga customer ninyo ay kailangan palang manood ng isang mababang klase ng sirkong tulad nito. Wika ni William, ang boses ay kalmado, ngunit puno ng panganib. Ibinaling niya ang tingin kay Brenda, na biglang natahimik at tila naramdaman ang lamig na nagmumula sa estranghero. At ikaw, bilang manager, ang tungkulin mo ay protektahan ang iyong tauhan. Hindi ang maging kasabwat sa ganitong uri ng pambubulas. Who do you think you are? Huwag kang makialam dito. Baka hindi mo kilala kung sino ang kinakalaban mo. Bulyaw ni Mark, bagaman bakas sa kanyang tinig ang kaba, habang tinititigan ang malamig na mga mata ni William. Hindi siya pinansin ni William. Sa halip, dahan-dahan siyang yumuko at inabot ang kanyang kamay kay Daisy. Tumayo ka, Daisy. Hindi ka nararapat na manatili sa sahig na ito, sa piling ng mga taong hindi alam ang tunay mong halaga. Napatitig si Daisy sa kamay na inaalok sa kanya. Isang kamay na tila isang pangako ng kaligtasan sa gitna ng unos. Ngunit sa likod ng kanyang isip, isang tanong ang patuloy na bumabagabag. Tila isang tinik na hindi mabunot-bunot. Bakit ang isang taong tulad ni William, na tila nagmula sa ibang mundo, ay nag-aabalang damputin ang isang tulad niyang durog at basag na? Dahan-dahang itinaas ni Daisy ang kanyang nanginginig na kamay, ngunit bago pa man ito dumampi sa palad ni William, muling humarang si Mark na may bitbit na panibagong pasabog na tila tuluyang tatapos sa anumang pag-asa ni Daisy. Sige, Daisy, humawak ka sa kanya kung gusto mong mamatay ang nanay mo sa probinsya. Ang boses ni Mark ay tila isang malamig na hanging nagpatigas sa buong katawan ni Daisy dahilan upang bawiin niya ang kanyang kamay mula sa abot ni William. Ang banta ay hindi lamang isang pananakot. Ito ay isang lason na matagal nang kumakalat sa kanyang sistema. Isang katotohanang mas mabigat pa sa anumang sampal. Ang bawat salitang binitawan ni Mark ay may kalakip na presyo. Isang halagang hindi kayang bayaran ng isang hamak na waitress na tulad niya. Lumingon si Mark kay William na may mapanuyang manang ngiti. Tila ba ipinagmamalaki ang hawak niyang tanikala sa leeg ni Daisy. Hindi mo ba alam, mister? Ang babaeng yan ay nabubuhay sa pera ko. Ang bawat gamot na iniinom ng nanay niya, ang bawat hininga ng matandang yon, ako ang nagbabayad. Kaya huwag kang magpanggap na hero dito dahil sa huli. Sa akin pa rin siya luluhod para magmakaawa. Ang bawat pangungusap ni Mark ay tila mga pako na itinatanim sa dangal ni Daisy. Ipinamumukha sa lahat ng nakikinig na ang kanyang buhay ay pag-aari na ng lalaking ito dahil sa utang na loob. Nanatiling tahimik si William, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagbabaga sa ilalim ng kalmadong anyo. Nakita niya ang pagbagsak ng mga balikat ni Daisy, ang dahan-dahang pagyuko ng kanyang ulo na tila ba ang bigat ng mundo ay biglang pumatong sa kanyang maliit na pangangatawan. Ramdam ni William ang pait na namamayani sa paligid, ang mitya ng isang sakripisyong hindi makatarungan. Ang katahimikan ni William ay hindi tanda ng pagsuko, kundi ang pagtitipon ng isang bagyo na nakatadhana para sa mga taong tulad ni Mark. Is that so? Tanong ni William sa isang napakababang tono na nagpadama ng kilabot sa mga taong malapit sa kanya.
Hindi siya tumingin kay Mark. Sa halip, ang kanyang pansin ay nanatili sa nanginginig na mga kamay ni Daisy. Ang buhay ba ng isang tao ay sinusukat na ngayon sa halaga ng perang ipinahiram o sa kung gaano kalalim ang sugat na kayang gawin ng nagpapahiram? Ang kanyang mga salita ay tila isang mabisang gamot na pilit na humahawi sa lason ni Mark. Nagbibigay ng isang maliit na puwang para makahinga si Daisy. Biglang sumingit si Brenda na tila natatakot na mawalan ng kontrol sa loob ng kanyang restaurant. "Sir, please, huwag na kayong makialam. Personal na usapan ito." "Daisy, pumasok ka na sa kusina at harapin ang mga hugasin. Bukas, pag-uusapan natin ang mga pinsalang ginawa mo sa reputasyon ng lugar na ito." Ang pagtaboy ni Brenda ay tila isang huling sipa sa isang taong nakalugmok na, isang pagpapakita na sa mundong ito, ang mga walang kapangyarihan ay walang puwang para sa hustisya. Dahan-dahang tumalikod si Daisy. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at walang buhay. Ang bawat yabag niya sa sahig ng restaurant ay tila paglayo sa liwanag na inialok ni William. Ngunit bago pa siya makarating sa pinto ng kusina, ang mabilis na pag-vibrate ng cellphone sa kanyang bulsa ay tila isang babala mula sa tadhana. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis, isang kaba na hindi niya maipaliwanag ang bumalot sa kanyang dibdib habang tinitingnan ang pangalan ng ospital sa screen. Nang sagutin niya ang tawag, ang boses ng nurse sa kabilang linya ay tila isang kulog sa gitna ng maaraw na araw. "Ma'am Daisy, kailangan po ng agarang operasyon ng nanay ninyo. Kung hindi po namin maisasagawa ito sa loob ng susunod na 2 oras, maaari po nating mawala ang pasyente. Pero kailangan po muna na ng paunang bayad na 50,000 piso para sa mga gamit at doktor." Ang bawat salita ay tila isang malupit na biro mula sa langit. Nabitawan ni Daisy ang kanyang cellphone at ang mahinang pagtama nito sa semento ay tila naging hudyat ng kanyang huling pagkawasak. Napasandal siya sa pader, ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa nag-uumapaw na luha. 50,000, isang halaga na para sa kanya ay tila isang bundok na hindi kayang akyatin. Tumingin siya kay Mark na ngayon ay nakangisi na at tila hinihintay ang kanyang muling paggapang pabalik sa kanya. "Ano, Daisy? Mukhang kailangan mo uli ng tulong ko, di ba?" Pangungutya ni Mark habang dahan-dahang naglalakad palapit sa kanya. "Lumapit ka rito. Humingi ka ng tawad sa harap ng lahat. At sabihin mong wala kang kwentang babae kung wala ako. Baka sakaling magbago ang isip ko at iligtas ko ang nanay mo." Sa sandaling iyon, ang kawalan ng pag-asa ni Daisy ay tila umabot na sa sukdulan. Handa na siyang isuko ang lahat, maging ang kanyang huling natitirang dangal, para lamang sa buhay ng kanyang ina. Ngunit habang unti-unti siyang bumababa, patungo sa sahig para lumuhod, naramdaman niya ang isang matatag at mainit na kamay na pumigil sa kanyang braso. Hindi ito ang kamay ni Mark. "Huwag kang luluhod, Daisy. Hindi ka ipinanganak para maging alipin ng kahit na sino, lalo na ng isang taong ginagamit ang iyong kahinaan para lamang magmukhang malakas." Ang tinig ni William ay tila isang matibay na pader na humarang sa pagitan ni Daisy at ng malamig na sahig. Ang init ng kanyang palad sa braso ng dalaga ay tila isang dumadaloy na lakas na pilit na itinatayo ang gumuhong pag-asa nito. Napatitig si Daisy sa mga mata ni William at sa loob ng mga itim na balintataw nito, wala siyang nakitang pangungutya o awa, kundi isang malalim at tapat na paggalang. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon na naramdaman ni Daisy na siya ay nakikita, hindi bilang isang waitress, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang tao. Anong pakialam mo? Bitawan mo siya. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang perang kailangan niya. Bulyaw ni Mark, ang kanyang muka ay namumula na sa galit at inggit habang nakikita ang pagtindig ni Daisy sa tulong ng estranghero. 50,000, Daisy! Saan ka kukuha niyon? Sa lalaking yan na baka mas mahirap pa sa daga.
Isang pirma ko lang, isang tawag ko lang, maililigtas ang nanay mo. Pero kung pipiliin mo ang estrangherong yan, mamatay ang nanay mo na walang ginagawa ang ospital. Lalong nanginginig si Daisy. Ang bigat ng kanyang desisyon ay tila isang malaking bato na nakatali sa kanyang leeg habang siya ay nasa gitna ng malalim na dagat. Tumingin siya kay Mark. Pagkatapos ay kay William. Ang kanyang mga labi ay nangangatog, hindi malaman kung anong salita ang dapat na lumabas. Ang pagmamahal niya sa kanyang ina ay higit pa sa kanyang sariling buhay, ngunit ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na huwag nang bumalik sa impyernong dala ni Mark. Dahan-dahang binitawan ni William ang braso ni Daisy at kinuha ang kanyang sariling cellphone mula sa bulsa. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumalaw sa screen habang nananatiling kalmado ang kanyang mukha. Isang sandali lamang ang lumipas at muling tumunog ang cellphone ni Daisy na nasa sahig. Nanginginig na pinulot ni Daisy ang kanyang gadget. Ang nurse uli ang tumatawag. Sa pagkakataong ito, ang boses sa kabilang linya ay hindi na puno ng kaba, kundi ng labis na pagtataka at kagalakan. Ma'am Daisy, huwag na po kayo mag-alala. May pumasok na po na deposito sa account ng ospital. Hindi lang po 50,000, kundi 500,000 piso. Bayad na po ang lahat, pati na ang mga susunod na gamot at rehabilitasyon ni Nanay Elena. Isinasailalim na po siya sa operasyon ngayon din. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Daisy. Ang mga luha na kanina pa dumadaloy ay tila naging mga perlas ng pasasalamat na pumatak sa kanyang pisngi. Napapahawak siya sa kanyang dibdib, sinusubukang pakalmahin ang kanyang puso na tila isang mabilis na tambol na nagpapayanig sa kanyang buong pagkatao. Sino? Sino ang nagbayad? Tanong ni Daisy sa isang paos at mahinang tinig. Hindi po nagpakilala ang donor, ma'am. Basta po pumasok ang pera sa ilalim ng pangalang kaibigan. Sige po, ma'am. Kailangan na naming asikasuhin ang pasyente. Sagot ng nurse bago natapos ang tawag. Napalingon si Daisy kay William. Ang lalaki ay nakatayo lamang doon. Ibinabalik ang cellphone sa bulsa, tila walang anumang nangyari. Ang katahimikan ni William ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw, isang misteryong tila pilit na binabalot ang kanyang buong pagkatao. Samantala, si Mark ay tila naging isang estatwa sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mapanuyang ngiti ay napalitan ng isang ekspresyong puno ng pagkalito at takot. Ang kapangyarihang matagal na niyang ginagamit laban kay Daisy ay biglang naglaho na tila usok sa hangin. Hindi maaari yan. Sinong gagawa niyan? Daisy, niloloko ka lang nila. Humarap si Daisy kay Mark at sa pagkakataong ito, wala nang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Ang kanyang tindig ay tuwid at ang kanyang boses ay malinaw at puno ng paninindigan. Tapos na tayo, Mark. Ang utang na loob na sinasabi mo ay matagal ko nang binayaran ng aking mga luha at hirap. Simula ngayong gabi, wala ka nang hawak sa akin. Wala ka nang kontrol sa buhay ko. Lumingon si Daisy kay Manager Brenda na ngayon ay nakatayo sa isang sulok. Hindi malaman kung paano haharapin ang sitwasyon. At Ma'am Brenda, hindi niyo na kailangang hintayin ang bukas. Ngayon pa lang, nagbibitiw na ako sa trabahong ito. Mas pipiliin ko pang magutom kaysa manatili sa ilalim ng isang taong walang puso. Bago pa makasagot ang dalawa, dahan-dahang lumapit si William kay Daisy at inilahad ang kanyang braso, hindi para hawakan siya ng pilit, kundi para bigyan siya ng sandigan. Hayaan mong ihatid kita sa ospital, Daisy. Kailangan ka ng nanay mo. Sumunod si Daisy kay William palabas ng restaurant. Iniwan ang mga anino ng kanyang mapait na nakaraan. Ngunit habang sila ay naglalakad, patungo sa isang mamahaling sasakyang naghihintay sa labas, isang panibagong kaba ang gumapang sa puso ni Daisy. Sino nga ba ang lalaking ito? At ano ang kapalit ng lahat ng kabutihang ito sa isang mundong alam niyang walang anumang libre? Habang umaandar ang sasakyan palayo sa restaurant, hindi napansin ni Daisy ang isang itim na van na nakaparada sa di kalayuan at ang isang pares ng mga mata
na muling nagmamasid sa kanila, may hawak na isang lumang litrato na tila may malalim na koneksyon sa kanyang nakaraan. Ang amoy ng gamot at ang malamig na hangin sa loob ng ospital ay tila sumasakal kay Daisy habang naghihintay siya sa labas ng operating room. Ang bawat sandali ay tila isang taon at ang bawat dahan-dahang paggalaw ng kamay ng malaking orasan sa pader ay tila isang paalala ng kanyang kawalan ng kapangyarihan. Nakaupo siya sa matigas na upuang plastik. Ang kanyang mga kamay ay magkayakap habang pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Sa tabi niya, nanatiling nakatayo si William, tahimik at matatag, tila isang aninong nagbibigay ng proteksyon na hindi niya kailanman inakalang matatanggap niya. "You should eat, Daisy. Kanina ka pa walang laman ang sikmura." Mabilog at malamyos na boses ni William ang bumasag sa katahimikan. Inabutan niya ang dalaga ng isang bote ng tubig at isang supot ng tinapay. Ngunit tila walang espasyo sa tiyan ni Daisy para sa kahit anong pagkain. Ang tanging laman ng kanyang isip ay ang mukha ng kanyang ina na huling nakita niyang maputla at hirap huminga. "Thank you, Sir William, pero hindi ko po kayang lumunok ngayon." Mahinang sagot ni Daisy. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa pintuan ng operating room. "Saka, hindi ko pa rin po alam kung paano kayo pasasalamatan sa lahat ng ito. Ang 500,000? Wala po akong ganoong kalaking pera. Hindi ko alam kung ilang taon o kung habang buhay ko ba itong pagtatrabahuhan para mabayaran kayo." Dahan-dahang naupo si William sa tabi niya. Sapat lamang ang layo upang hindi siya mailang, ngunit sapat na malapit upang maramdaman niya ang init ng presensya nito. "Huwag mo muna isipin yan. Ang mahalaga ngayon ay ang kaligtasan ng nanay mo. Ang pera ay kinikita, pero ang buhay, kapag nawala, wala nang kapalit." Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang marahas na pagbukas ng pinto ng lobby ay tila isang masamang pangitain. Pumasok si Mark na may mabilis at galit na mga hakbang. Ang kanyang mukha ay balisa at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Nang makita niya si Daisy na katabi si William, ang kanyang mga mata ay lalong nag-apoy sa galit. "Daisy! Are you crazy? Akala mo ba matatakasan mo ako?" Sigaw ni Mark. Hindi inaalintana ang mga nurse na sumasaway sa kanya. Lumapit siya at pilit na hinila ang braso ni Daisy upang patayuin ito. "You think this guy is a saint? Walang lalaking magbibigay ng kalahating milyon nang walang hinihinging kapalit. Baka mamaya, katawan mo na ang ibabayad mo sa kanya. At least ako, kilala mo na ako. Mahal kita, Daisy. I did everything because I wanted you to depend on me." Naramdaman ni Daisy ang muling pagbalot ng takot sa kanyang dibdib. Ang gaslighting ni Mark ay tila isang lason na pilit na binabaluktot ang kanyang realidad. "Bitawan mo ako, Mark. Wala ka ng karapatan dito. Halos mapatay mo na ang nanay ko dahil sa pagdadamot mo. Tapos ngayon, sasabihin mong mahal mo ako? I was testing you. Gusto ko lang makita kung gaano kakatapat sa akin." Patuloy ni Mark. Ang kanyang boses ay puno ng mapagkunwaring pagmamalasakit na lalong nagpapagalit kay William. "Bumalik ka na sa akin, Daisy. Mababayaran ko rin yang lalaking yan. Huwag kang magpapadala sa yaman niya. Pinaglalaruan ka lang niyan dahil mukha kang kawawa." Dahan-dahang tumayo si William. Ang kanyang tindig ay tila isang pader na hindi matitibag. Ang pag-ibig ay hindi isang pagsusulit at lalong hindi ito isang paraan para kontrolin ang buhay ng iba. Ang ginawa mo kay Daisy ay hindi pagmamahal, kundi isang krimen laban sa kanyang pagkatao. "Wala kang alam. Sino ka ba talaga?" hamon ni Mark. Pilit na nagtatapang-tapangan. "Isa ka lang namang estranghero na biglang sumulpot. Anong kailangan mo kay Daisy? Why are you doing this?" Bago pa makasagot si William, isang nurse ang lumabas mula sa operating room. Relative po ni Mrs. Elena. Matagumpay po ang operasyon. Inililipat na po siya sa recovery room. Ang balitang yon ay tila isang ulan ng pag-asa sa gitna ng tagtuyot para kay Daisy. Napahawak siya sa pader, ang kanyang mga tuhod ay nanginig sa labis na relief.
Ngunit sa likod ng kanyang kagalakan, isang malamig na bulong mula kay Mark ang pumasok sa kanyang pandinig habang papalayo ito dahil sa pagpilit ng mga security guard. Enjoy your moment, Daisy. Pero tandaan mo, hindi pa tayo tapos. I know where your family lives and I know your secrets. Pagbabayaran mo ang pagtalikod sa akin. Naiwang nanginginig si Daisy sa gitna ng hallway. Ang kanyang tagumpay ay tila may kalakip na bagong panganib. Tumingin siya kay William at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bahid ng lungkot sa mga mata ng lalaki. Isang lungkot na tila may malalim na pinagmulan. Sir William, sino po ba talaga kayo? Tanong ni Daisy. Ang boses ay puno ng pagtataka at kaba. Bakit po kayo nandito? At bakit po pakiramdam ko ay matagal niyo na akong kilala? Ngumiti ng bahagya si William, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Minsan, ang tadhana ay may kakaibang paraan para pagtagpuin ang dalawang taong kapwa, may nawawalang bahagi sa kanilang buhay. Pero sa ngayon, Daisy, isipin mo muna ang nanay mo. Marami pa tayong panahon para sa mga sagot. Habang sinusundan ni Daisy ang stretcher ng kanyang ina, hindi niya napansin ang isang itim na envelope na nahulog mula sa bulsa ni William. Isang envelope na may tatak ng isang pamilyang kinatatakutan at iginagalang sa buong bansa. Ang langit sa labas ng ospital ay tila nakikiramay sa gulong ng nararamdaman ni Daisy. Ang kaninang ambon ay naging isang malakas na buhos ng ulan na humahampas sa mga bintanang salamin at lumilikha ng isang malabo at malamig na mundo sa labas, sa loob ng silid, kung saan mahimbing na natutulog ang kanyang ina. Nakatayo si Daisy sa tapat ng bintana, yakap ang kanyang sarili habang pinagmamasdan ang bawat patak ng tubig na dumadaloy pababa. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman niya ang dahan-dahang pagbukas ng pinto. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang banayad at mamahaling bango na humahalo sa amoy ng antiseptic ay sapat na upang kilalanin ang lalaking nagpabago sa takbo ng kanyang gabi. Kailangan mong magpahinga, Daisy. I booked a room for you sa malapit na hotel. You can't stay here on a plastic chair all night. Wika ni William. Ang boses ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa nanginginig na kalamnan ni Daisy. Hindi ko po kayang iwan ang nanay ko, Sir William. Baka mamaya, paggising niya, wala ako sa tabi niya. Mahinang tugon ni Daisy. Nang subukan niyang humakbang patungo sa kama ng ina, isang biglaang tunog ng pagkapunit ang narinig sa katahimikan. Ang manipis at luma niyang sapatos na ilang taon na niyang pinagtitiisan ay tuluyan ng bumigay. Ang swelas nito ay humiwalay, dahilan upang mawalan siya ng balanse at muntik ng mabuwal. Bago pa man tumama ang kanyang tuhod sa malamig na sahig, naramdaman ni Daisy ang dalawang matitigas na braso na sumalo sa kanya. Napasandig siya sa dibdib ni William at sa loob ng ilang sandali, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Rinig na rinig niya ang matatag at mahinahong tibok ng puso ng lalaki, isang ritmo na tila nagbibigay ng katiyakan sa gitna ng kanyang magulong buhay. Look at you. You're literally falling apart, Daisy. Bulong ni William. Ang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi mabasa ng dalaga. Dahan-dahan siyang inalalayan ni William na maupo. Nang makita ng lalaki ang kalagayan ng sapatos ni Daisy, ang butas sa ilalim nito at ang bahid ng dumi mula sa kalsada, ay tila may humapdi sa kalooban nito. Nang walang pasabi, lumuhod si William sa harap ni Daisy. Ang isang makapangyarihang lalaki na tila kayang bilhin ang buong lungsod ay nakaluhod sa paanan ng isang hamak na waitress. Dahan-dahang hinawakan ni William ang sakong ni Daisy at ang init ng kanyang palad ay tila nagpadala ng kuryente sa buong katawan ng dalaga. Sir, wag po. Madumi po ang paa ko. Nanginginig na wika ni Daisy. Pilit na binabawi ang kanyang paa dahil sa matinding hiya. Huwag kang gumalaw. Malumanay ngunit may autoridad na utos ni William. Kinuha niya ang kanyang sariling panyo at dahan-dahang pinunasan ang mantsa ng ulan at putik sa balat ni Daisy.
Ang bawat haplos niya ay tila isang sining, maingat, magalang, at puno ng pagpapahalaga. Sa sandaling iyon, hindi naramdaman ni Daisy na siya ay mahirap. Sa paningin ni William, tila siya ay isang mamahaling hiyas na ayaw nitong masaktan. Hahatid na kita sa sasakyan, hindi ka pwedeng maglakad ng nakayapak, sabi ni William bago ito tumayo at hinubad ang kanyang sariling coat upang itapis sa mga balikat ni Daisy. Ang init na nagmumula sa suot ni William ay tila nagpatahimik sa lahat ng takot na itinanim ni Mark sa kanyang isipan. Habang naglalakad sila patungo sa parking lot, ang bawat yabag nila sa basang semento ay tila isang martsa patungo sa isang bagong simula. Isinakay ni William si Daisy sa loob ng kanyang marangyang sasakyan. Ang amoy ng mamahaling balat ng upuan at ang mahinang pag-andar ng aircon ay tila isang panaginip para kay Daisy. Sa loob ng madilim at tahimik na sasakyan, habang ang ulan ay patuloy na humahampas sa labas, lumingon si William kay Daisy. Inabot niya ang kamay ng dalaga at dahan-dahang hinawakan ang kanyang mga daliri. Daisy, alam kong natatakot ka. Alam kong iniisip mo kung bakit ko ito ginagawa. Pero maniwala ka, hindi kita sasaktan. Hinding-hindi. Dahan-dahang inilapit ni William ang kanyang mukha, sapat na upang maramdaman ni Daisy ang hininga nito sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay tila isang mabilis na tambol na nagpapayanig sa kanyang dibdib. Sa isang sandali ng kahinaan at pangangailangan ng kalinga, isinandal ni Daisy ang kanyang ulo sa balikat ni William. Ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila naging isang uyayi na nagpapatulog sa kanyang mga pait. Ngunit sa labas ng bintana ng sasakyan, sa gitna ng kadiliman at malakas na ulan, isang pamilyar na bulto ng lalaki ang nakatayo sa gilid ng kalsada. Ang anino ni Mark ay tila isang itim na marka sa gitna ng liwanag ng streetlight. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa loob ng sasakyan at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Isang kidlat ang gumuhit sa langit na pansamantalang nagbigay ng liwanag sa mukha ni Mark na puno ng puot at masamang balak. Ang kanyang galit ay hindi na lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa paghihiganti. Isang plano ang nabubuo sa kanyang isipan. Isang plano na hindi lamang dudurog kay Daisy, kundi magpapabagsak din sa lalaking nagnanais na iligtas ito. Ang maaliwalas na sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng ospital ay hindi sapat upang pawiin ang lamig na nararamdaman ni Daisy. Habang dahan-dahang iminumulat ng kanyang ina ang mga mata, isang pamilyar at matinis na boses mula sa labas ng pintuan ang nagpabago sa daloy ng hangin. Hindi pa man nakakapasok ang may-ari ng boses, tila nanunuyo na ang lalamunan ni Daisy sa takot. Nasaan ang walang utang na loob na babaeng yan? Daisy, lumabas ka rito! Ang tunog ng marahas na pagtulak sa pintuan ay bumasag sa kapayapaan ng silid. Iniluwan nito si Aling Martha, ang ina ni Mark, na ang bawat hakbang ay tila may kasunod na pagyanig dahil sa kanyang nagpupuyos na galit. Ang kanyang mga alahas sa leeg at braso ay lumilikha ng isang marahas na ingay sa bawat galaw, na tila mga kadenang nagpapaalala sa estado ng buhay na pilit na ipinamumukha kay Daisy. Aling Martha, bawal po ang maingay dito, nagpapahinga po ang nanay ko. Pabulong na pagsusumamo ni Daisy habang pilit na humaharang sa pagitan ng matanda at ng kama ng kanyang ina. Wala akong pakialam. Ang kapal din naman ng mukha mo, Daisy. Pagkatapos mong sulsulan ang kung sinong lalaki para ipahiya ang anak ko sa harap ng maraming tao, heto ka at nagpapakasasa sa pera ng iba? Ang bawat salita ni Aling Martha ay tila isang matalim na kuko na kumakalmot sa dangal ni Daisy. Nakalimutan mo na ba? Kung hindi dahil sa amin, namatay na ang nanay mo noong nakaraang taon. Kami ang nagpautang sa inyo noong wala kayong makain. Tapos ngayon, babaligtarin mo ang anak ko. Ipakukulong mo si Mark?
Naramdaman ni Daisy ang bigat ng utang na loob na tila isang tanikalang muling humihigpit sa kanyang leeg. Ang gaslighting ni Aling Martha ay tila isang mabisang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang katatagan. Naisip niya ang lahat ng pagkakataong tiniis niya ang bugbog at mura ni Mark dahil lamang sa isiping may utang siya sa pamilya nito. Binayaran ko na po ang lahat, Aling Martha. Lahat ng sahod ko, lahat ng tips ko sa restaurant kinuha na ni Mark. Sagot ni Daisy, ang boses ay nanginginig dahil sa naghalong galit at lungkot. Kulang pa yon. Kulang pa yon sa kahihiyang dinanas ng anak ko. Muling sigaw ni Aling Martha, sabay damba sa braso ni Daisy upang kalad ka rin ito palabas. Ngayon din, sasama ka sa akin sa presinto. Sasabihin mo na nagkamali ka lang, na hindi ka sinaktan ni Mark. Kung hindi, sisiguraduhin kong hindi kayo makakalabas ng ospital na ito ng buhay. Sa gitna ng kaguluhan, isang malaki at matatag na anino ang humarang sa pintuan. Ang presensya ni William ay tila isang pader na yari sa bakal na nagpatigil sa lahat ng ingay. Ang kanyang mga mata na karaniwang malumanay kapag nakatingin kay Daisy ay tila naging 2 piraso ng yelo na nakatitig kay Aling Martha. Bitawan mo siya. Ang boses ni William ay mababa, ngunit ang bawat pantig ay tila may dalang kapangyarihan na hindi matatanggihan. Ang bawat salita ay tila isang utos na nagmumula sa kailaliman ng isang madilim na kagubatan. Nabitawan ni Aling Martha ang braso ni Daisy sa sobrang gulat. At sino ka naman? Ikaw ba ang lalaking nanira sa anak ko? Hindi siya pinansin ni William. Dahan-dahan niyang nilapitan si Daisy at hinawakan ang braso nito kung saan bakas ang pamumula mula sa pagkakahawak ni Aling Martha. Ayaw ko nang makitang muli ang mukha mo o ng anak mo malapit sa kanya. Wika ni William kay Aling Martha nang hindi man lamang tinataasan ng boses. Ang lahat ng utang na sinasabi mo ay wala nang bisa dahil sa mga pinsalang ginawa ninyo sa kanya. Kung gusto mo ng legal na labanan, asahan mong bukas ay wala na kayong bahay na uuwian. Sa takot sa aura ng lalaki, mabilis na lumabas si Aling Martha habang nagbubulong-bulong ng mga sumpa. Naiwan ang katahimikan sa loob ng silid, isang katahimikang puno ng pait. Hinarap ni William si Daisy. Hindi ka naligtas dito, Daisy. Mark and his mother are like wounded animals. They will strike when you least expect it. Tumingala si Daisy. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Saan ako pupunta, Sir William? Wala na akong trabaho. Wala na kaming matutuluyan paglabas ni nanay dito. Isang sandali ng katahimikan ang namayani bago nagsalita si William. Ang kanyang mga mata ay tila nagniningning sa isang kakaibang liwanag. Sumama ka sa akin. Sa mansyon ko, kailangan ko ng isang taong mapagkakatiwalaan upang maging personal assistant ko. Doon, may mga security guard na magbabantay sa inyo ng nanay mo. Doon, hinding-hindi ka na nila maaabot. Napatitig si Daisy kay William. Ang alok na ito ay tila isang pintuan patungo sa isang mundong hindi niya kailanman inakalang mabubuksan para sa kanya. Ngunit sa likod ng kanyang isip, muling bumalik ang imahe ng litratong nakita niya sa opisina ni William. Ang babaeng kamukhang-kamukha niya. Bakit ako, Sir William? Tanong ni Daisy. Ang boses ay puno ng pagduda. Maraming iba dyan na mas may pinag-aralan. Bakit isang hamak na waitress ang gusto ninyong dalhin sa mansyon ninyo? Isang matipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni William, ngunit may bahid ito ng misteryong tila hindi pa handang ibunyag. Dahil sa loob ng mansyong yon, Daisy, may mga anino rin akong kailangang talunin. At naniniwala akong ikaw lang ang may hawak ng liwanag na makakatulong sa akin. Ang pagpasok sa malaking gate ng mansyon ay tila pagtawid sa isang hangganan patungo sa ibang daigdig. Habang dahan-dahang gumagapang ang sasakyan sa sementadong daan na pinalilibutan ng matatayog na puno ng akasya, naramdaman ni Daisy ang liit ng kanyang pagkatao. Ang mansyon ni William ay tila isang natutulog na higante sa gitna ng kadiliman, maringal,
tahimik, ngunit puno ng mga lihim na tila nagmamasid sa bawat hakbang niya. Nang bumukas ang malaking pintuan na yari sa Nara, ang amoy ng mamahaling wax at sariwang bulaklak ay agad na bumalot sa pandinig ni Daisy. Ang bawat sulok ng bahay ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier na tila mga bituin na ibinaba mula sa langit. Ngunit sa likod ng karangyaang ito, may isang uri ng katahimikan na tila sumasakal sa puso. Isang katahimikang hindi sanayang isang tulad ni Daisy na nagmula sa ingay ng bangketa at gulo ng restaurant. Dito ka na muna, Daisy. Ipinahanda ko na ang silid para sa'yo at sa nanay mo kapag nailabas na siya sa ospital. Malumanay na wika ni William habang dahan-dahang inaalalayan ang dalaga sa pag-akyat sa hagdanan. Ang init ng kanyang palad sa likod ni Daisy ay tila isang angkla na pumipigil sa dalaga na tangayin ng kanyang matinding kaba. Nang makarating sila sa tapat ng isang pinto, dahan-dahang inikot ni William ang hawakan nito. Ang tunog ng pagpihit ng bakal ay mahina at suwabe. Tila ayaw gisingin ang anumang natutulog sa loob. Bumukas ang pinto at tumambad kay Daisy ang isang silid na mas malaki pa sa buong bahay na inuupahan nila sa Maynila. Ang kama ay may mapuputing kumot na tila mga ulap sa lambot. At ang bintana ay nagbibigay ng tanawin ng isang harding puno ng mga rosas. Sir William, hindi ko po yata deserve ang ganitong kagandahang lugar. Bulong ni Daisy, ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahawakan ang dulo ng kanyang luma at kupas na damit. Isang assistant lang po ako. Baka po isipin ng ibang mga tauhan ninyo na huwag mong isipin ang iniisip ng iba. Putol ni William sa kanyang pangungusap. Napansin ng lalaki ang mga kamay ni Daisy, mga kamay na puno ng maliliit na sugat mula sa mga basag na baso at magaspang na trabaho sa restaurant. Nang walang pag-aalinlangan, kinuha ni William ang isang maliit na lalagyan ng gamot mula sa ibabaw ng mesa at muling lumapit sa dalaga. Dahan-dahang kinuha ni William ang kamay ni Daisy. Sa ilalim ng malambot na liwanag ng lamp sa gilid ng kama, maingat niyang pinahiran ng cream ang bawat sugat sa mga daliri ng dalaga. Ang lamig ng gamot at ang init ng mga daliri ni William ay tila isang sayaw na nagpapatahimik sa mga pait ng nakaraan ni Daisy. Sa bawat haplos ni William, tila binubura nito ang bawat mura ni Mark at bawat sampal ni Brenda. Ito ang golden moment ni Daisy, isang sandali kung saan naramdaman niyang siya ay mahalaga. Hindi dahil sa kung anong magagawa niya, kundi dahil sa kung sino siya. Magpahinga ka na. May mga damit na sa loob ng cabinet na maaari mong gamitin, sabi ni William bago dahan-dahang tumayo. Ngunit bago siya lumabas, tumigil siya sa may pinto at lumingon. Daisy, tandaan mo, sa loob ng bahay na ito, ikaw ay ligtas. Walang makakasakit sa iyo rito. Nang makaalis si William na iwang mag-isa si Daisy sa malawak na silid, hindi siya makatulog. Ang katahimikan ay tila humihingi ng mga sagot. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan siyang lumabas at naglakad sa hallway hanggang sa marating niya ang opisina ni William na bahagyang nakabukas ang pinto. Pumasok siya sa loob. Ang kanyang mga hakbang ay tila mga bulong sa makapal na carpet. Ang silid ay amoy lumang papel at selyadong lihim. Sa ibabaw ng malaking mesa, nakita niya ang isang frame na nakataob. Tila may kung anong puwersa na nag-udyok sa kanya na damputin ito. Nang iharap ni Daisy ang litrato, tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Isang babaeng nakasuot ng puting damit ang nakangiti sa kanya mula sa larawan. Ang mga mata nito, ang hugis ng muka, pati na ang maliit na nunal sa gilid ng labi. Ito ay tila isang salamin ng kanyang sariling mukha. Tila nawalan ng hangin ang baga ni Daisy habang tinititigan ang larawan. Ang bawat kurba ng mukha, ang bahagyang singkit ng mga mata, at ang paraan ng pagngiti ng babae sa litrato ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Hindi siya maaring magkamali. Kung hindi lamang luma ang kalidad ng pagkakaprint ng larawan, iisipin niyang siya ang kumuha nito noong nakaraang linggo. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahawakan ang pilak na frame. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang batok. Ito ba? Ito ba ang dahilan? Bulong niya sa sarili.
Ang lahat ng kabaitan ni William, ang pagliligtas nito sa kanya mula kay Mark, ang pagbabayad ng kalahating milyon sa ospital, at ang pagdadala sa kanya sa marangyang mansyong ito. Lahat ba ng yun ay dahil lamang sa mukhang ito? Sa gitna ng kanyang kalituhan, narinig niya ang banayad na kaluskos ng tela sa may pintuan. Hindi ito tunog ng marahas na yabag, kundi ang marahang pagdaiti ng sapatos sa makapal na alpombra. Agad na naramdaman ni Daisy ang pagbabago ng hangin sa loob ng opisina. Ang init na dala ng presensya ni William ay muling bumalot sa silid, ngunit sa pagkakataong ito, tila may kalakip itong bigat ng nakaraan. Ang pangalan niya ay Clarice. Napatalon sa gulat si Daisy at muntik nang mabitawan ng frame. Nakatayo si William sa may pintuan. Ang kanyang mga kamay ay nakapasok sa bulsa ng kanyang pantalon. Ang kanyang muka ay hindi mababakas ng galit, kundi ng isang malalim at tila walang katapusang pighati. Ang liwanag mula sa hallway ay nagbibigay ng anino sa kanyang mga mata, na sa sandaling iyon ay tila naging dalawang lawa ng pangungulila. Sorry po, Sir William. Hindi ko po sinasadyang pumasok dito. Naglalakad lang po ako at... Hindi na naituloy ni Daisy ang kanyang paliwanag dahil sa panginginig ng kanyang boses. Dahan-dahang lumapit si William. Ang bawat hakbang niya ay tila may dalang kwento ng pagdurusa. Kinuha niya ang frame mula sa nanginginig na mga kamay ni Daisy. Hinaplos ni William ang salamin ng litrato. Ang kanyang hinlalaki ay maingat na dumaan sa mukha ni Clarice na tila ba ito ay gawa sa marupok na kristal. Clarice was the light of this house, pero 3 taon na ang nakalilipas mula nang kinuha siya ng tadhana sa akin. Wika ni William. Ang boses ay paos at tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Tumingala siya at tumitig ng diretso sa mga mata ni Daisy. Nang makita kita sa restaurant na iyon, akala ko ay nananaginip ako. Ang pagkakahawig ninyo ay hindi lang basta pisikal, pati ang paraan ng paggalaw mo, ang pagmamalasakit mo sa ibang tao. It was like seeing her spirit again. Naramdaman ni Daisy ang isang matinding kirot sa kanyang puso. Hindi ito ang kirot na dala ng bauhan ni Mark, kundi isang bagong uri ng sakit. Ang sakit ng mapagtantong ikaw ay isa lamang anino ng nakaraan ng ibang tao. Kaya niyo po ba ako tinulungan? Dahil ba nakikita niyo siya sa akin? Am I just a replacement, Sir William? Bumaba ang tingin ni William at sa loob ng ilang sandaling katahimikan, ang tanging maririnig ay ang mahinang pagpalo ng ulan sa labas ng bintana. Ang katahimikang yon ay tila sumasakal kay Daisy. Inaasahan niyang itatangi ito ni William na sasabihin nitong nagkakamali siya. Ngunit ang pananatiling pipi ng lalaki ay tila isang kumpirmasyon. Hindi ko alam ang sagot sa tanong mo, Daisy. Sa wakas ay sagot ni William. Noong una, marahil ay oo. Pero habang mas nakikilala kita, nakikita ko ang kaibahan ninyo. Clarice was fragile, like a flower that needs constant protection. Pero ikaw ay parang damo sa gitna ng semento. Dinudurog ka na ng mundo, pero pilit ka pa ring bumabangon. Lumapit pa ng kaunti si William, sapat na upang maramdaman ni Daisy ang bango ng kanyang pabango na humahalo sa amoy ng lumang papel sa opisina. Dinala kita rito para protektahan ka, hindi para gawin kang siya. Pero hindi ko rin maitatangi na ang presensya mo ang tanging bagay na nagpaparamdam sa akin na buhay pa ako. Isang golden moment ang nabuo sa gitna ng kanilang paghaharap. Inabot ni William ang isang hibla ng buhok ni Daisy na humaharang sa kanyang mata at dahan-dahan itong inilagay sa likod ng kanyang tenga. Ang kanyang ugnay ay hindi mapang-angkin, kundi puno ng isang uri ng pagsamo na tila humihingi ng tawad. Sa sandaling iyon, nakita ni Daisy ang kahinaan ng isang makapangyarihang lalaki. Ngunit bago pa man mas lumalim ang kanilang sandali, ang tunog ng isang mabilis na sasakyang huminto sa labas ng mansyon ay bumasag sa katahimikan. Ang tunog ng mga gulong sa graba ay tila isang babala. Mula sa monitors ng security sa loob ng opisina, nakita nila ang isang pamilyar na bulto. Hindi si Mark, kundi ang mga tauhan ng pamilya ni Clarice.
ang mga taong matagal nang naninisi kay William sa pagkamatay ng kanilang anak. At kasama nila, sa gilid ng gate, ay si Mark na may mapanuyang hamonong ngiti. Tila may ibinubulong na lason sa mga taong may sapat na kapangyarihan upang sirain si William. Ang sikretong iniingatan ni William tungkol sa pagkamatay ni Clarice ay tila malapit ng sumabog. At si Daisy ang nasa gitna ng darating na bagyo. Isang hamak na kopya, isang basurang pilit mong binibihisan para magmukhang ginto, ngunit kailanman ay hindi magiging kasing halaga ng anak ko. Ang mga salitang ito, na tila binuhusan ng asido, ay nagmula kay Senyora Victoria, ang ina ni Clarice. Kasabay ng malakas na pagtama ng mga pinto ng opisina sa pader, pumasok ang matandang babae na ang bawat hakbang ay nagpaparamdam ng bigat ng kapangyarihan at puot. Ang kanyang mga mata ay nanunuya habang tinititigan si Daisy mula ulo hanggang paa, na tila ba ang dalaga ay isang mantsa sa malinis na silid na iyon. Sa likod ni Victoria, nakatayo si Mark na may mapanuyang ng ngiti, tila isang linta na nakasipsip ng bagong lakas. Ang presensya niya sa loob ng mansyon ni William ay tila isang malupit na paalala na ang nakaraan ni Daisy ay hindi basta-basta maglalaho. Naramdaman ni Daisy ang biglang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib dahil sa matinding kaba at kahihiyan. Ang bawat mapanghusgang tingin ni Victoria ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat na payuko siya. Pilit na itinatago ang kanyang nanginginig na mga kamay sa likod ng kanyang likuran. Senyora Victoria, lumalampas na kayo sa guhit. Ang malamig at matigas na tinig ni William ay umalingaw-ngaw sa silid. Humakbang siya paitaas at tumayo sa harap ni Daisy, na tila isang dambuhalang pader na humaharang sa mga palaso ng panlalait. Ang kanyang mga balikat ay matatag, at ang kanyang aura ay tila isang bagyong nagbabantang sumabog. Daisy is my guest, and she is my assistant. Wala kayong karapatang ituring siya ng ganyan sa loob ng pamamahay ko. Guest, assistant, o isang laruan na gagamitin mo para lunurin ang iyong konsensya, William? Sigaw ni Victoria, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Itinuro niya ang larawan ni Clarice na nasa mesa. Ginamit mo ang pera mo para kunin ang babaeng ito dahil kamukha siya ng anak ko. This is an insult to Clarice's memory. Isang hamak na waitress, William. Isang babaeng galing sa kalsada na may madungis na nakaraan. Lumingon si Victoria kay Mark, na tila naghihintay ng hudyat. Tell them, Mark. Sabihin mo sa kanila kung anong klaseng babae ang kinukupkop ng tanyag na William Monteverde. Humakbang pasulong si Mark. Ang kanyang boses ay puno ng malansang kumpiyansa. Alam niyo ba, Sir William, na si Daisy ay hindi lang basta waitress? Siya ay may malaking utang sa amin, hindi lang sa pera, kundi sa dangal. Noong nakaraang taon, nagnakaw siya sa pamilya ko para pambayad sa nanay niyang may sakit. At ngayon, nagtatago siya sa likod mo para takasan ang pananagutan niya sa batas. Ang kasinungalingang yon ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Daisy. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila barado ng tuyong buhangin. Ang mist of distrust ay mabilis na lumaganap. Nakita niya ang bahagyang paggalaw ng panga ni William, at sa isang sandali ng kahinaan, naisip ni Daisy, paniniwalaan ba siya ni William? O magiging sapat na ang mga salitang ito para itapon siyang muli sa kalsada? Hindi totoo yan. Sa wakas ay naibulong ni Daisy. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Nagsisinungaling siya. Silence! Bulyaw ni Victoria. William, kukunin namin ang lahat ng naiwang ari-arian ni Clarice sa bahay na ito, at hinding-hindi namin papayagan na ang mukha ng anak ko ay gamitin ng isang babaeng kriminal. We will sue you for this, and we will take Daisy to the police station ngayon din. Sa gitna ng tensyon, lumapit si William kay Daisy.
Hindi siya tumingin sa mga kaaway, kundi nanatili ang kanyang paningin sa nanginginig na dalaga. Sa harap ng lahat, dahan-dahan niyang hinawakan ang magkabilang balikat ni Daisy. Ang init ng kanyang mga palad ay tila isang kuryenteng nagbibigay ng buhay sa nanlalamig na pagkatao ng dalaga. "Look at me, Daisy." Malumanay ngunit mariing utos ni William. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakita ni Daisy ang isang uri ng paninindigan na hindi pa niya nakikita noon. "Do you trust me?" Tumango si Daisy. Ang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa kanyang pisngi. Humarap si William kay Victoria at Mark. Ang kanyang nangiti ay tila isang talim ng kutsilyo sa ilalim ng buwan. "Kung gusto ninyo ng demanda, ibibigay ko sa inyo ang pinakamahal na laban sa buhay ninyo. At ikaw, Mark, ang bawat kasinungalingang binitawan mo ngayon ay magiging mitya ng iyong sariling pagbagsak. Dahil simula sa oras na ito, si Daisy ay hindi na lang basta guest o assistant." Hinawakan ni William ang kamay ni Daisy at itinaas ito ng bahagya. "She is the future CEO of the foundation I am building in Clarissa's name. At ang bawat sentimong ibinabato ninyo laban sa kanya ay ibabalik ko sa inyo ng may kasamang interes na wawasak sa inyong pangalan." Nagulat ang lahat. Kahit si Daisy ay hindi makapaniwala sa narinig. Ngunit bago pa man makapagsalita si Mark, isang malakas na tunog ng pag-vibrate ng cellphone ni William ang bumasag sa katahimikan. Kinuha niya ito at matapos ang ilang sandali ng pakikinig, ang kanyang muka ay biglang nagdilim. "It's starting," bulong ni William, na tila may mas malalim pang panganib na paparating. Lumingon siya kay Daisy. Ang kanyang mga mata ay puno ng babala. "Hindi lang sila ang nandito, Daisy. May nag-leak ng litrato mo at ni Clarissa sa media. Sa labas ng gate, puno na ng mga reporter. At ang balitang lumalabas, ikaw daw ang dahilan kung bakit kinuha ni William ang buhay ni Clarice." Ang cliffhanger ay tila isang madilim na bangin na bumukas sa paanan ni Daisy. Hindi na lang basta pamilya at ex-boyfriend ang kalaban niya, kundi ang buong bansa na naniniwalang siya ay isang impostor na pumatay sa isang reyna. Ang mga nakabubulag na liwanag mula sa mga kamera sa labas ng gate ay tila mga kidlat na walang tigil sa pagtama sa mga bintana ng mansyon na tila pilit na binabasag ang katahimikan ng gabi. Mula sa loob, nararamdaman ni Daisy ang bawat pagsabog ng liwanag bilang isang pag-atake sa kanyang pagkatao. Ang bawat flash ay tila isang hatol ng libu-libong tao na hindi naman siya kilala, ngunit handang humusga sa kanyang bawat galaw. Ayan na ang hustisya, William. Hindi mo na maitatago ang basurang yan sa ilalim ng iyong mga mamahaling kumot. Ani Senyora Victoria, ang kanyang boses ay puno ng mapait na tagumpay habang pinapanood ang kaguluhan sa labas. Ang buong mundo na ang humihingi ng paliwanag. Clarice was a saint, and this girl is a curse. Napaatras si Daisy hanggang sa tumama ang kanyang likod sa malamig na pader ng opisina. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis, tila isang hayop na nasok sa isang sulok at wala nang matakasan. Ang bawat salita ni Victoria ay tila isang mabigat na pasanin na unti-unting dumudurog sa kanyang mga balikat. Tumingin siya kay Mark na ngayon ay nakasandal sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tuwa habang pinagmamasdan ang pagbagsak ni Daisy. "Sabi ko sa'yo, Daisy, walang ibang tatanggap sa'yo kundi ako," bulong ni Mark, sapat lamang upang marinig ng dalaga. "Ngayon, wala ka nang pupuntahan. Kahit si William, hindi kayang iligtas ang reputasyon niya laban sa galit ng publiko. Magmakaawa ka sa akin at baka bawiin ko ang mga sinabi ko sa media." Naramdaman ni Daisy ang pag-ikot ng paligid. Ang injustice engine ay tila naging isang malaking makina na pilit siyang ginigiling. Ngunit bago pa man siya tuluyang mawalan ng lakas, naramdaman niya ang isang matibay na presensya sa kanyang harap. Hinarangan ni William ang kanyang paningin mula sa mapanghusgang mga mata ni na Victoria at Mark. Sa labas! Ang utos ni William
ay tila isang dagundong na nagpatahimik maging sa hangin sa loob ng silid. Senyora Victoria Mark, lumabas kayo sa pamamahay ko bago ko gamitin ang aking mga tauhan upang kaladkarin kayo sa harap ng mga kamera na yan. Kung gusto ninyo ng gulo, ibibigay ko sa inyo ang isang digmaan na hinding-hindi ninyo makakalimutan. Nang makaalis ang mga kontrabida, naiwan ang nakabibinging katahimikan sa pagitan ni William at Daisy. Dahan-dahang lumapit si William sa dalaga. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay ni Daisy, ang paraan ng pagkuyom ng mga ito hanggang sa mamuti ang mga buko-buko. Nang walang pakundangan, kinuha ni William ang mga kamay na yon at maingat na pinagdait ang kanyang mga palad. I am sorry, Daisy. I promised to protect you, yet I led you into this storm. Wika ni William. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi at isang uri ng lambing na tila nagpapahinto sa tibok ng puso ni Daisy. Ito ang kanilang golden moment sa gitna ng kaguluhan. Sa loob ng ilang segundo, nawala ang ingay ng mga reporter, nawala ang banta ni Mark, at nawala ang anino ni Clarice. Ang tanging naroon ay ang init ng ugnayan ng dalawang kaluluwang kapwa. Sugatan, pilit na naghahanap ng kanlungan sa isa't isa. Isinandal ni William ang kanyang noo sa noo ni Daisy, isang tahimik na panunumpa na hinding-hindi niya ito bibitawan. Sir William, bakit niyo pa po ito ginagawa? Tanong ni Daisy, ang kanyang mga luha ay pumatak sa mga kamay ni William. Masisira po ang pangalan niyo dahil sa akin. Isa lang po akong waitress, hindi po ako katulad ni Clarice. Exactly, sagot ni William, habang tinititigan ng malalim ang mga mata ni Daisy. Clarice was my past, a memory I held on to because of guilt. But you are the person who made me want to fight for the future again. Let them talk, let the world scream. As long as you stay by my side, I have everything I need to win. Ngunit ang katahimikan ay muling binuwag ng isang marahas na tunog mula sa ibaba. Ang pagbagsak ng isang mabigat na bagay sa sahig ng mansyon. Sinundan ito ng mabilis na mga yabag ng sapatos sa hagdanan. Pumasok ang head of security ni William. Ang mukha ay balisa at may hawak na isang tablet. Sir, kailangan ninyong makita ito. Hindi lang ang media ang nasa labas, wika ng security officer. Ang board of directors ng inyong kumpanya ay nagpatawag ng emergency meeting. At may lumabas na panibagong dokumento sa internet, isang pirmadong affidavit ni Daisy noong nakaraang taon na nag-aming kinuha niya ang pera mula sa pamilya ni Mark kapalit ng katahimikan tungkol sa isang krimen. Nanlaki ang mga mata ni Daisy. Wala siyang natatandaang pinirmahang anuman, ngunit nang makita niya ang litrato ng dokumento sa screen, nakita niya ang kanyang sariling lagda. Isang lagdang pilit niyang ginawa noong gabing lasing siya at pilit siyang pinapipirma ni Mark sa mga papel para sa insurance ng nanay niya. It's a trap, bulong ni William. Ang kanyang panga ay nagngangalit. Ang cliffhanger ay muling humigpit. Hindi lang reputasyon ang nakataya, kundi ang kalayaan ni Daisy. Sa labas, narinig nila ang tunog ng sirena ng mga sasakyan ng pulis na dahan-dahang tumitigil sa tapat ng gate. May dala silang warrant of arrest para kay Daisy sa kasong estafa at pagnanakaw. Ang asul at pulang liwanag mula sa mga sasakyan ng pulis ay tila mga malupit na aninong sumasayaw sa mga puting pader ng mansyon na nagbibigay ng isang nakapanlulumong kulay sa gabi. Ang bawat pag-ikot ng liwanag ay tila isang babala na ang kapayapaang pilit na binuo ni William para kay Daisy ay tuluyan ng gumuho. Sa loob ng silid, ang tunog ng mabibigat na yabag ng mga opisyal sa hagdanan ay tila bawat tibok ng puso ni Daisy, mabilis, balisa, at puno ng takot. Hindi ko ito ginawa, Sir William. Maniwala po kayo. Hinding-hindi ko magagawa ang magnakaw. Nanginginig na bulong ni Daisy. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga bakal na posas na hawak ng pulis na pumasok sa opisina.
Ang lamig ng bakal ay tila naramdaman na niya sa kanyang mga pulso kahit hindi pa ito lumalapat sa kanyang balat. Humakbang pasulong si William. Ang kanyang katawan ay nagsilbing kalasag sa pagitan ni Daisy at ng mga awtoridad. Wait, you can't just take her. Ang dokumentong yan ay palsipikado. My lawyers are on their way. Ang boses ni William ay puno ng awtoridad. Ngunit sa pagkakataong ito, may bakas ng matinding pag-aalala na pilit niyang itinatago. Pasensya na, Mr. Monteverde, pero may pirma ang dokumentong ito at may formal na reklamo mula sa pamilya ng biktima. Kailangan naming dalhin si Miss Daisy sa presinto para sa investigasyon. Ang tugon ng opisyal ay walang emosyon, tila isang makina na sumusunod lamang sa utos. Sa isang sulok, nakatayo si Mark na may mapanuyang ngiti. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang pinapanood ang bawat sandali ng pagbagsak ni Daisy. Lumapit siya ng kaunti at bumulong sa hangin, sapat lamang upang marinig ng dalaga. Sabi ko sa iyo, Daisy, kung hindi ka mapupunta sa akin, sa kulungan ng bagsak mo, this is what you get for choosing a stranger over me. Naramdaman ni Daisy ang pagkapit ng malamig na bakal sa kanyang mga pulso. Ang tunog ng paglak ng posas ay tila ang huling hudyat ng kanyang pagkatalo. Sa harap ng mga kamera ng media na nag-aabang sa labas, inilabas si Daisy mula sa mansyon. Ang bawat pagkislap ng flash ng kamera ay tila mga sampal na dumudurog sa kanyang natitirang dangal. Napayuko siya. Hinahayaan ang kanyang buhok na takpan ng kanyang mga mata na punong-puno ng luha. Sa loob ng madilim at masikip na holding cell sa presinto, ang amoy ng kalawang at lumama na semento ay tila sumasakal kay Daisy. Nakaupo siya sa isang matigas na bangko, yakap ang kanyang sariling mga binti. Dito, sa gitna ng katahimikan at dilim, tila mas lalong naging malinaw ang boses ni Mark sa kanyang isipan. Ang mga gaslighting na salitang nagsasabing wala siyang kwenta, na siya ay isang kriminal, na siya ay basura. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, bumukas ang rehas na pinto. Hindi ang pulis ang pumasok, kundi si William. Ang kanyang mamahaling suit ay tila hindi nababagay sa maduming paligid, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang liwanag na nagpatahimik sa mga anino ng takot sa puso ni Daisy. Dahan-dahang lumapit si William at naupo sa tabi ni Daisy sa malamig na semento. Hindi niya inalintana ang dumi. Ito ang kanilang golden moment sa loob ng bilangguan. Kinuha ni William ang nanginginig na kamay ni Daisy at maingat itong hinawakan. Listen to me, Daisy. Look at me. Malumanay ngunit mariing utos ni William. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakita ni Daisy ang isang paninindigan na tila hindi kayang tinalo ng anumang bagyo. Hindi kita pababayaan dito. I have my team working on the handwriting analysis of that affidavit. Patutunayan namin na niloko ka ni Mark para mapirmahan ang dokumentong iyon. You are not a criminal. You are a victim of a master manipulator, and I will make sure he pays for every tear you shed tonight. Bakit po? Bakit niyo pa po ako ipinaglalaban? Tanong ni Daisy sa gitna ng kanyang paghikbi. Masisira na ang lahat sa inyo. The board of directors, the media, lahat sila galit sa inyo dahil sa akin. Hinaplos ni William ang pisngi ni Daisy, isang ugnay na puno ng tapat na emosyon. Dahil ang yaman at kapangyarihan ko ay walang kwenta. Kung hindi ko kayang protektahan ang kaisa-isang taong nagparamdam sa akin na may halaga pa ang mabuhay ng totoo. Hindi ka lang basta kamukha ni Clarice, Daisy. You are the fire that I need to burn down the lies of my path. Ngunit bago pa man makasagot si Daisy, isang abogado ang pumasok sa selda na may dalang balitang tila isang panibagong kidlat. Sir William, may problema. Hindi lang si Mark ang nasa likod nito. Lumitaw ang isang lumang dokumento mula sa kumpanya ninyo. Isang fund transfer na may pangalan ni Daisy mula pa noong bago pa man kayo magkakilala. It looks like someone inside your office has been framing her for months. Ang cliffhanger ay muling humigpit. Sino ang traidor sa loob ng opisina ni William?
at paanong ang pangalan ni Daisy ay matagal na palang ginagamit sa mga ilegal na transaksyon bago pa man sila pagtagpuin ng tadhana. Tila ang bitag para kay Daisy ay mas malalim at mas matanda pa kaysa sa inaakala nila. Dito ka na mabubulok, Daisy. Isang pirma mo lang sa dokumentong ito, aaminin mo ang lahat ng kasalanan mo at sisiguraduhin kong hindi ka na makikita pa ni William. Ang boses ni Mark na nagmumula sa kabilang panig ng rehas ay tila isang malansang bulong na pilit na dumudumi sa katinoan ni Daisy. Hawak ni Mark ang isang panulat at papel. Ang kanyang mga mata ay nanunubok. Tila isang buway ang naghihintay sa huling hininga ng kanyang huli. Nakalubog ang mga paa ni Daisy sa malamig na semento ng selda. Ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi lang dahil sa ginaw ng gabi, kundi dahil sa hapdi ng katotohanang ang taong pinagkatiwalaan niya noon ay siya ring arkitekto ng kanyang pagkawasak. Isinandal niya ang kanyang ulo sa magaspang na pader, pinakikinggan ang bawat patak ng tubig mula sa tumutulong gripo sa dulo ng pasilyo na tila ba bawat patak ay nagsasabing wala na siyang pag-asa. Hindi ako pipirma, Mark. Kahit mabulok ako rito, hindi ko ibibigay sa iyo ang tagumpay na makitang sumuko ako. Ang sagot ni Daisy ay mahina, ngunit may talim, na hindi kayang tinlis ng anumang pananakot. Samantala, sa loob ng naglalakihang opisina ni William, ang tensyon ay mas masahol pa sa isang digmaan. Nakakalat ang mga papeles sa ibabaw ng mahogany na mesa. Ang bawat pahina ay tila isang piraso ng puzzle na pilit na binubuo ni William sa gitna ng kanyang nagpupuyos na galit. Sa harap niya, nakatayo ang kanyang pinagkakatiwalaang sekretary na si Sofia, na ang mukha ay maputla at ang mga daliri ay hindi mapakali sa paghawak sa kanyang tablet. Ilang taon ka nang nagtatrabaho sa akin, Sofia. Halos pamilya na ang turing ko sa iyo. Ang boses ni William ay tila isang mahinang dagundong bago ang pagsabog ng bulkan. Ngunit paanong ang pangalan ni Daisy, isang babaeng hindi ko pa kilala noon, ay lumitaw sa mga fund transfers ng kumpanya ko 6 na buwan na ang nakalilipas? Ang katahimikan sa loob ng opisina ay tila sumasakal. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ikot ng aircon at ang mabilis na paghinga ni Sofia. Dahan-dahang itinaas ni Sofia ang kanyang paningin at sa loob ng kanyang mga mata, nakita ni William ang isang uri ng pagtataksil na mas masakit pa sa anumang pisikal na sugat. Hindi ko po ginusto ito, Sir William. Si Senyora Victoria, hawak niya ang pamilya ko. Pinagbantaan niya ang buhay ng kapatid ko kung hindi ko gagawin ang gusto niya. Ang pag-amin ni Sofia ay tila isang huling hininga ng isang taong nalulunod. Bago pa ninyo makilala si Daisy, matagal na siyang pinili ni Senyora Victoria para maging biktima. Alam nilang kamukha niya si Clarice at plano nilang gamitin siya para sirain kayo sa oras na mapalapit kayo sa kanya. Tila tumigil ang mundo para kay William. Ang lahat ay isang malaking bitag, isang napakadetalyadong plano ni Victoria at Mark upang gamitin ang kanyang pangungulila kay Clarice laban sa kanya. Ang bawat sandali ng pagtatagpo nila ni Daisy sa restaurant ay tila itinadhana hindi ng langit, kundi ng mga taong puno ng puot. Ngunit sa gitna ng kanyang pagngangalit, naramdaman ni William ang isang matinding takot para kay Daisy. Kung si Sofia ay napilit nilang magtaksil, ano pa ang kayang gawin ni Mark sa loob ng presinto? Agad na tinawagan ni William ang kanyang head of security. Ihanda ang sasakyan at tawagan ang chief of police. Sabihin mong may hawak tayong ebidensya ng malawakang pananabutahe at forgery. Ngayon din. Habang mabilis na binabaybay ng sasakyan ni William ang madilim na kalsada patungo sa presinto, ang kanyang puso ay tila isang mabilis na tambol na nagpapayanig sa kanyang buong pagkatao. Sa bawat segundong lumilipas, tila nararamdaman niya ang hirap ni Daisy sa loob ng selda. Sa kabilang dako, sa loob ng presinto, ang golden moment ay nangyari ng ang isang matandang jail guard na matagal nang nakikinig sa mga pambubulas ni Mark kay Daisy ay dahan-dahang lumapit sa rehas. Inabutan niya si Daisy ng isang maliit na rosaryo
at isang baso ng mainit na kape. Huwag kang mawalan ng pag-asa, anak. Ang katotohanan ay tila araw. Maaring takpan ng ulap, pero hinding-hindi mamamatay ang liwanag nito. Ang simpleng kilos na yon ay nagbigay ng lakas kay Daisy upang muling tumayo. Ngunit sa sandaling iyon, ang pinto ng presinto ay bumukas ng marahas. Pumasok si William kasama ang isang pangkat ng mga abogado at mga pulis mula sa kabilang distrito. Bitawan niyo ang susi ng seldang yan. Ang sigaw ni William ay umalingaw-ngaw sa buong gusali. Mark, Victoria, tapos na ang laro ninyo. Ngunit habang papalapit si William sa selda ni Daisy, isang malakas na tunog ng pag-vibrate ng radyo ng mga pulis ang bumasag sa lahat ng pag-asa. May sunog sa ospital. Ang recovery ward kung nasaan ang mga pasyente ay nilalamon na ng apoy. Nanlaki ang mga mata ni Daisy. Nanay ko, ang nanay ko. Ang kanyang sigaw ay puno ng sukdulang pighati na tila dudurog sa puso ng sinumang makakarinig. Ang cliffhanger. Habang si Daisy ay nakakulong pa rin at si William ay pilit siyang inilalabas, ang buhay ni Nanay Elena ay nasa gitna ng apoy. Isang huling desperadong hakbang ni Mark upang tuluyang patahimikin si Daisy. Sino ang uunahin ni William? Ang pagligtas sa kalayaan ni Daisy o ang pagtakbo patungo sa nagbabagang ospital para iligtas ang kaisa-isang pamilyang natitira sa dalaga? Nanay ko! Ang nanay ko! Ang pagsigaw ni Daisy sa loob ng malamig na selda ay tila isang punyal na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Ang kanyang mga kamay ay marahas na nakahawak sa mga rehas na bakal. Ang kanyang mga buko-buko ay namumuti na habang pilit niyang inuuga ang pintuan na tila ba ang kanyang lakas ay sapat na upang gibain ang tanikala ng kawalang pag-asa. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tila nagbabagas sa init ng pait at takot para sa kaisa-isang taong nagbibigay ng saysay sa kanyang buhay. Agad na lumapit si William. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding tensyon habang mabilis na kinukuha ng mga abogado ang mga dokumento ng pagpapalaya. Huwag kang bibitiw, Daisy. I have my private rescue team on the way. Gagawin namin ang lahat para mailigtas ang nanay mo. Ang kanyang boses ay nanginginig. Sa ilalim ng kalmadong anyo, isang pagtatangkang maging matatag para sa dalagang tila unti-unti nang nadudurog sa harap niya. Nang sa wakas ay bumukas ang rehas, hindi na nag-aksaya ng panahon si Daisy. Halos madapa siya sa pagtakbo palabas ng presinto. Ang kanyang mga hakbang ay tila hinahabol ang bawat segundong nawawala. Sumakay sila sa sasakyan ni William at ang bawat mabilis na pag-ikot ng mga gulong sa semento ay tila isang karera laban sa kamatayan. Sa malayo, nakikita na nila ang mapulang liwanag na lumalamon sa madilim na langit. Ang makapal na usok na tila isang dambuhalang maitim na kamay na sumasakal sa pag-asa ni Daisy. Pagdating sa ospital, ang kaguluhan ay tila isang eksena mula sa impyerno. Ang tunog ng mga sirena ng bumbero ay humahalo sa mga hiyaw ng mga pasyente at mga nurse na mabilis na lumilikas. Ang init na nagmumula sa gusali ay tila humahampas sa mukha ni Daisy habang pilit niyang tinatakbo ang entrance ng recovery ward. Ma'am, bawal na po. Masyado nang mapanganib. Ang pagpigil ng isang bumbero ay tila hindi narinig ni Daisy. Ngunit bago pa man siya makapasok sa nagbabagang pinto, muli siyang nayakap ni William mula sa likuran. Let me go. I need to save her. Si nanay. Nandoon siya sa loob. Ang boses ni Daisy ay paos na sa pagsigaw. Ang kanyang katawan ay nanlalambot sa gitna ng pakikipagbuno sa mga bisig ni William. Daisy, look at me. Look at me. Mariing hinawakan ni William ang mukha ni Daisy. Pinipilit itong tumingin sa kanyang mga mata sa gitna ng naglalagablab na paligid. Ito ang kanilang golden moment. Isang sandali ng sukdulang katapatan sa gitna ng kapahamakan. Hindi ko hahayaang mawala ang nanay mo at hindi ko hahayaang mawala ka rin sa akin. Maniwala ka sa akin. Dahan-dahang binitawan ni William si Daisy at bago pa man ito makapagsalita,
Kinuha niya ang isang basang tela mula sa isang nurse at ibinalot ito sa kanyang mukha. Sa gulat ni Daisy, ang makapangyarihang lalaki na dati ay pinagmamasdan lamang siya sa malayo ay dahan-dahang tumakbo patungo sa makapal na usok ng gusali. Walang pag-aalinlangan, walang takot. Tanging ang pagnanais na iligtas ang kaisa-isang pamilyang natitira sa babaeng minamahal niya. Sa labas, nakatayo si Daisy, ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay at napaluhod sa basang semento. Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila isang habambuhay na pagdurusa. Pinagmamasdan niya ang mga bintana na binabasag ng init, ang mga talsik ng apoy na tila mga bituin ng kamatayan. Diyos ko, parang awa niyo na. Iligtas niyo po sila. Ang kanyang bulong ay halos hindi na marinig sa gitna ng dagundong ng nagbabagang istruktura. Sa gitna ng makapal na usok, isang bulto ang dahan-dahang lumitaw. Si William, na ang suit ay puno na ng abo at ang balat ay may mga bahid ng uling, ay lumabas habang pasan-pasan ang isang matandang babae na nakabalot sa basang kumot. Si Nanay Elena. Napasigaw si Daisy sa galak at mabilis na tumakbo patungo sa kanila. Ngunit habang inilalapag ni William si Nanay Elena sa isang stretcher, ang kanyang katawan ay biglang nanghina at napaluhod sa tabi ni Daisy. Ang kanyang mga mata ay pilit na bumubukas habang hinahawakan ng kamay ng dalaga. I kept my promise. Ang mahinang bulong ni William bago tuluyang ipinikit ang kanyang mga mata. Ngunit ang katahimikan ng tagumpay ay binuwag ng isang malakas at mapanuyang tawa mula sa likuran ng isang ambulansya. Lumabas si Victoria. Ang kanyang mukha ay puno ng pait at baliw ng ngiti. May hawak siyang isang recorder. Akala niyo ba tapos na? Kahit maligtas niyo ang matandang yan, ang lihim ni William ang sisira sa inyo. Daisy, itanong mo sa kanya. Itanong mo kung sino ang nag-utos na patayin ang preno ng sasakyan ni Clarice 3 taon na ang nakalilipas. Ang lalaking sinasamba mo, siya ang pumatay sa sarili niyang asawa. Ang cliffhanger, sa gitna ng nagbabagang ospital, at ang buhay ni William na nakataya dahil sa nalanghap na usok, ang huling revelasyon ni Victoria ay tila isang mas malakas na pagsabog. Si William ba ay isang bayani o isang kriminal na nagtatago sa likod ng kanyang yaman? At paanong ang pagkamatay ni Clarice ay may koneksyon sa pagpili niya kay Daisy? Hindi na ubra ang mga lason mo, Victoria. Tapos na ang panahon ng iyong paghahari-harian sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Ang tinig na yon ay hindi nagmula kay William, kundi sa isang matandang lalaki na dahan-dahang pumasok sa silid ng ospital. Siya ang dating personal na driver ng pamilya Monteverde, ang saksing matagal nang pinatahimik ng takot. Ngunit ngayon ay handa na sa wakas na ibunyag ang katotohanan. Sa harap ng mga pulis na nakapaligid, iniabot ng matanda ang isang maliit at lumang recorder. Nang pindutin ang button, ang boses ni Victoria ang umalingaw-ngaw sa silid. Hindi ang boses ng isang nagdadalamhating ina, kundi ang boses ng isang ganid na babaeng nag-uutos na putulin ang preno ng sasakyan ni Clarice upang makuha ang insurance at ang mana ng anak. Ang katotohanan ay tila isang malakas na kidlat na tumama kay Victoria. Dahilan upang manghina ang kanyang mga tuhod at mapaluhod sa malamig na sahig. Hindi totoo yan. Pineke niyo ang boses ko. Ang huling hiyaw ni Victoria bago siya tuluyang iginapos ng mga pulis at inilabas ng silid. Sumunod sa kanya si Mark, na ang muka ay tila naging abo sa takot. Alam na ang kanyang mga panlilinlang ay nauwi sa sarili niyang bilangguan. Ang injustice engine ay tuluyan ng tumigil, pinalitan ng matamis at ganap na hustisya. Dahan-dahang lumapit si Daisy sa kama ni William. Ang tunog ng rhythmic na monitor ay tila isang katiyakan na ang puso ng lalaki ay patuloy na lumalaban. Naupo siya sa tabi nito at kinuha ang nanginginig na kamay ni William. Sir William, gumising ka na.
Wala na ang mga anino. Ligtas na si nanay. At ligtas na rin tayo. Ito ang golden moment ng kanilang pag-ibig. Sa gitna ng katahimikan ng silid, dahan-dahang iminulat ni William ang kanyang mga mata. Nang makita niya si Daisy, isang mahina, ngunit tapat ng ngiti ang sumilay sa kanyang maputlang mga labi. Hindi niya tiningnan ang dalaga bilang anino ni Clarice, kundi bilang ang babaeng nagturo sa kanya kung paano muling magmahal sa gitna ng pait. Daisy! Ang bulong ni William ay tila isang haplos sa kaluluwa ng dalaga. Salamat! Salamat sa hindi pagbitaw. Hinding-hindi ako bibitiw, sagot ni Daisy habang idinidikit ang pisngi sa palad ni William. Dahil ikaw ang aking liwanag sa gitna ng bagyo. Lumipas ang 6 na buwan. Ang mansyon na dati ay puno ng mga lihim at lungkot ay tila muling nabuhay. Ang hardin ay puno na ngayon ng mga rosas at iba pang makukulay na bulaklak na tila nagsasabing ang bawat sugat ay may kaakibat na paghilom. Sa gitna ng hardin, nakaupo si Nanay Elena sa isang wheelchair. Nakangiti habang pinapanood ang mga ibon na lumilipad sa asul na langit. Si Daisy, na ngayon ay nakasuot ng isang disenteng asul na dress, ay nakatayo sa tabi ni William sa harap ng isang bagong gusali, ang Clarice Daisy Foundation. Isang institusyon na binuo nila upang magbigay ng trabaho, proteksyon at bagong buhay sa mga kababaihang naging biktima ng bauhan at kawalang katarungan. Handa ka na ba, CEO? Biro ni William habang dahan-dahang inilalagay ang kanyang braso sa baywang ni Daisy. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa labis na pagmamalaki at pagmamahal. Handa na basta't nasa tabi kita, sagot ni Daisy na may kasamang matamis na ngiti. Hinarap nila ang karamihan ng mga tao. Ang mga flash ng kamera ay hindi na nakasisilaw o nakatatakot, kundi tila mga bituin na nagbubunyi sa kanilang tagumpay. Sa bawat salitang binitawan ni Daisy sa kanyang speech, naramdaman ng lahat ang lakas ng isang babaeng nagmula sa putik, ngunit hindi hinayaang madungisan ang kanyang dangal. Nang matapos ang programa, naglakad ang dalawa patungo sa dalampasigan sa likod ng foundation. Ang tunog ng mga alon na dahan-dahang humahalik sa buhangin ay tila isang uyayin ng kapayapaan. Huminto si William at dahan-dahang humarap kay Daisy. Kinuha niya ang isang maliit na singsing na ginto mula sa kanyang bulsa. Simple, ngunit may taglay na ningning na walang katulad. Daisy, marami na tayong dinaanang unos. Nakita mo ang aking mga sugat at nakita ko ang iyong pagkadurog. Pero sa piling mo, nahanap ko ang aking tahanan. Will you spend the rest of your life with me, not as an assistant, but as my wife and the queen of my heart? Ang mga luha ni Daisy sa pagkakataong ito ay hindi na luha ng pait, kundi luha ng sukdulang kaligayahan. Tumango siya ng paulit-ulit, hindi makapagsalita dahil sa nag-uumapaw na emosyon. Yes, William. Yes. Dahan-dahang isinuot ni William ang singsing sa daliri ni Daisy. Ang kanilang mga labi ay nagtagpo sa isang halik na puno ng pangako at pag-asa. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw, nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa kanilang bagong simula. Ang Daisy na dati ay isang hamak na waitress ay ganap ng namukadkad, isang bulaklak na hinding-hindi na muling yuyurakan ng kahit na sino.